Siyempre, ito pong linggong ito ay ginagamit ng House Prosecution Panel para makapaghanda pa doon sa pagpapatuloy noong pong direct examination ni Ms. Gina Acosta. Hinaasahan po natin na sa susunod din pong linggo, maisalang na po yung iba pa hong mga witnesses katulad ni Mr. Edward Fajarda, yung pong iba pa hong mga relevant OVP personnel katulad ni Mr. Ortonio, at maisalang na rin po yung NBI, PSA at iba pa hong mga very relevant witnesses dito po sa confidential funds sa misuse article para sa pinakamagang panahon ay tungo na po tayo doon po sa iba pa hong mga nalalabi na mga articles of impeachment katulad po ng bribery at unexplained wealth. So yun po muna, binubukas na po natin yung hapag para sa mga tanong. Salamat, Kong Terry. Meron na pong nagpapayag ng kagustuhan na magtanong. Ann, go ahead. Ann? Hello po, good morning, Kong Terry, good morning. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Kung itong tanong ko is, nasagot na rin to ng ibang mga congressman kahapon, pero I'd like to get your comment or reaction lang po dito. Doon sa pahayag po ni Davao City Representative Pongpulong Duterte na may predetermined narrative sa impeachment proceedings. Sa tingin niyo kung bahagi ito ng political defense ng kampo ni VP Sara? Thank you. Tingin ko naman ho, wala nga predetermined narrative kasi ang ibig ko sabihin ho ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman ho natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So, I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative. I think what is clear is, meron pong kanya-kanyang kwento, meron pong kanyang paglalahad, no? Noong pong sitwasyon, yung pong depensa at prosecution dito. So, sa bahagi po ng prosecution, we will present, no, ito pong katotohanan kasi tingin namin ang tama dito po sa nangyari sa confidential funds misuse, yung pong nangyari doon sa pagbabanta at bribery at unexplained wealth ng ating pong pangalang Pangulo. At syempre, in their time, yung pong depensa ay mabibigyan din po ng pagkakataon na makapaglahad ng kanila pong paliwanag dito sa lahat po ng mga paratang. So, yung pong predetermined narrative na binabanggit, think wala po itong batayan sa katotohanan at magtutuloy po kami dito sa presentasyon po ng ebidensya para sa pagpapasya ng ating pong senator judges at ng ating pong mga kababayan. Doon kong sa posibleng political defense ng kampo itong sinasabi ni Kong Paulo Duterte. Tingin ko naman ho, sa dulot-dulo ang pinakamahalaga sa senator judges at sa ating pong mga kababayan, yung pong pagkakalatag ng ebidensya, no? At yung pong pagbabalanse ng pong katotohanan na kaya hong magawa ng depensa. Kasi sa dulot-dulo naman ho, hindi naman ho politika yung magsasalita rito eh. Ang magsasalita ho talaga rito, ano ho ang nailatag ng prosekusyon, ano ho yung nailatag ng depensa sa kabuuan. No? At kung sapat ang ebidensyang mailatag ng prosekusyon, magkakaroon ho tayo ng conviction. Kung sapat po yung depensa na mailatag po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong mga abogado, edi magkakaroon po tayo ng acquittal. So, Pico, that is how impeachment trials work. No? So, yung pong mga political narratives na binabanggit or political objectives, mas sekundaryo po yun kaysa doon sa hangarin na mailatag yung katotohanan dito po sa bagay po na ito. Panghuli na lang po, Kong Terry, maghingi lang din po ako ng reaction sa inyo. Kasi may sinabi po kasi si VP Sara na hindi ako abogado para sa impeachment at wala raw siyang maitutulong sa presentation at cross-examination ng witness dahil trabaho iyon ng kanyang lawyers. Ano po ang inyong reaksyon sa pahayag na ito ni VP Sara, Kong Terry? Thank you. Tama naman, hindi ho siya abogado nito pong impeachment trial, pero siya po yung nasasakdal dito po sa bagay nito, siya po yung akusado. So malaki po yung bahagi na maiaambag ng ating pong pangalawang Pangulo, hindi lang ho doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi kahit doon po sa kabuang latag po at paghanda ng depensa dito po sa bagay na ito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yung po nga hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya, pabigat ho ng pabigat ito eh. Lalo tigit, nakita ho natin doon sa testimonya ni Ms. Acosta, siya na ho mismo yung itinuturo ng kanya ho mismong tauhan na nag-utos ng pagbibigay noong po nga perang 125 million kay Mr. La Chica. No? So, very important ho na makita ho at the very least yung presensya ng ating pong pangalang Pangulo dito
sa pagtatakbo ng paglilitis po niya mismo. Okay po, salamat, Kuya Roy. Salamat, Ann. Mataas po si Ann. Bigyan naman natin ng pagkakataon si Haji. Go ahead, Haji. Magandang umaga po, Kong Terry. Opo. Magandang umaga. Ayun, okay. Kong Terry, confirm lang po namin kasi nabanggit ni Attorney Lorna Kapunan kamakailan sa isa din pong press conference na mukhang susunod na raw po sa confidential funds yung unexplained wealth kasi napag-usapan po doon yung foreign trips ni VP Sara including yung supposed travel niya to Japan that was canceled nga po, no? Pero sabi nga po niya, mukhang masisilip or dapat silipin yung travels ni VP Sara since binabanggit po niya na personal trips po niya ito at siya po yung gumagastos doon. So nabanggit po niya na parang susunod na daw yung unexplained wealth after confi. Tama po ba? Binago niyo po yung order? Wala pa naman hong pagpapasya, yung pong panel, kung magtutuloy na po sa unexplained wealth. No? So, I think tapusin ho muna namin yung confidential funds misuse bago ho namin pagpasyahan yung pong susunod na order or sequencing nito pong paglalatag po ng ebidensya. But as far as the panel is concerned, tingin ko tuloy pa rin ho towards bribery yung pong presentasyon po ng ebidensya po namin. Okay, and for my next question, Kong Terry, since napag-usapan na po yung tungkol sa speedy trial, yung panawagan po ni VP Sara, may nagsasabi po na ang nagpapabagal daw po sa proseso ay yung kawalan daw ng control ng presiding officer sa proceedings. At the same time, binabanggit po niya na yung prosecution daw po kasi nagpe-present na mga aniyay worthless at useless na mga testigo. Pangalanan ko na po, yung nagsabi po nito si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Salamat po. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer. Dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA, at iba pa hong mga nakatdakdang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganun din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. No, nakita ho natin yung presentation ng 3 levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence. No? So, tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end. Doon naman po sa last na lang na follow-up, yung sa kawalan daw po ng control ng presiding officer. Again, katulad po ng binanggit po natin, maayos naman po yung pagpapatakbo ng pong ating presiding officer ng paglilitis. Meron pong pagkakataon yung prosecution at depensa na mailatag fully and comprehensively yung kanila pong mga pagtingin. Tingin ko naman ho, yung pong mga oral arguments ng pong magkabilang panig at yung pong mga pagtatanong ng pong mga senator judges, relevant po ito to get to the truth. No? So, dapat hindi rin ho natin ito minamadali. At we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings. Ay, sorry po. Super last na lang, Kong Terry. Nabanggit ni Attorney Kapunan na kumbaga ayaw naman daw po sigurong i-incriminate ni na Colonel Nolasco at La Chica yung mga sarili po nila. Kaya kumbaga dapat pag-isipan din po ng prosecution kung sino po yung mga witnesses na ipresent. Dapat po ba i-present pa rin sina Nolasco at La Chica considering yung kanilang sinasabing malaking papel doon po sa confidential funds ni VP Sara? Well, we will decide no as we go along the trial. Katulad po ng binanggit ko maraming beses na, sa totoo lang po yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalawang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay pa yung 125 million to Colonel La Chica, sapat-sapat na ho yun doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong notice of disallowance for 2023. In fact, kaya nga looped in
si Mr. Lachica, Vice President Duterte, Miss Acosta, doon po sa pagpapasoli nito pong confidential funds ng OVP for 2023. So, ibig sabihin, anything further than that, pandagdag na lang naman ho yun sa totoo lang eh. Kasi yung talagang fact nung pong misuse, na-establish na ho yun, nung pinabigay ang pera ng OVP confidential funds para sa mga non-OVP, non-organic OVP personnel, katulad po ni Colonel Lachica. Thank you, Kong Terry. Thank you, Kuya Roy. Thank you very much, Haji, for your questions. Kong Terry, si Lianes ka po gusto magtanong pero may audio problem kaya may pinadala sa ating tanong. Basahin ko na lang po. Ito po yung tanong niya. Is there a need to present the supposed recipients of confidential funds with unusual or funny names or someone from PSA to boost the case of the prosecution versus BP Sara? Why or why not? Katulad po ng binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isa lang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal sa Pilipinas, wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan para sa, not just for the 125 million confidential funds, but doon po sa kabuuan ng confidential funds na pinag-uusapan po natin for 2022, 2023. And as far as COA is concerned, totaling 448 million na pinapasoli personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Alright. Ang susunod po naman magtatanong si Rosalie. Go ahead, Rosalie. Good morning po, Kong Terry. This morning po, in an interview, sabi po ni Senate President Win Gatchalian, ang target po na matapos ang impeachment trial before December. Though may doubts din po siya at pwede raw pong abuti next year. Kaya po nabanggit niya yung possibility sa pag-adjust po sa schedule ng impeachment trial. Ano po ang reaction niyo po dito? Sinusuportahan po namin yung pong layunin. Actually, ng lahat na ho ng partido, kasi kahit si Vice President Sara Duterte meron ng panawagan ng mabilis na pagtatapos, no? Ng atin pong paglilitis. We share the same sentiment and we share the same sentiment as the Senate President na hopefully matapos po sa pinakamaagang panahon ito pong paglilitis po na ito. So, we will try to wrap up all of the presentation evidence hopefully by the end of next month para meron pong pagkakataon yung pong depensa na mailatag po nila yung kanila pong ebidensya from October up until probably the end of or middle of November. No? So, we will see po. But hopefully nga, before December, matapos na po yung paglilitis. Clarify ko lang po. So, ang target po ng prosecution na i-discuss or ilatag ang lahat niyo pong ebidensya sa 4 articles of impeachment, September, para po October, turn na po ng defense. Ganun po ba yun? Well, hopefully by the end of September po, we will be done. Pero yun nga, hindi na meron mga unforeseen circumstances. Katulad po nung pong matinding pag-ulan, kaya may mga nausog pong mga dates. So for example, for this week, talaga may mauusog kong dagdag pong linggo dahil may 2 araw pong nawala doon sa atin pong trial dates. So moving forward, I think meron po talagang adjustments na kailangan magawa doon sa time nung pong paglilitis at siguro yung mga araw ng mga paglilitis. No? Kung kaya hong mag-4 na araw or kung kaya hong mas mahaba yung panahon nung pong paglilitis bawat araw, I think that is something that the Senate Impeachment Court should look into. Alright. Meron na po bang napagkasunduan po yung prosecution team kung i-terminate nyo na po yung discussion sa confidential funds misuse after po ng presentation kay Mr. Edward Fajarda, PSA, as well as NBI forensic experts? Wala pa hong pinal na pagpapasya no, kung kailan ho tatapusin. No? Pero katulad ng binanggit ko, yung pong Miss Acosta testimony and ito pong Edward Fajarda expected testimony, kung uulitin lang niya ho yung pong pagsasabi na siya pangalawang Pangulong Duterte rin po, yung pong nagbigay ng instructions to give the DepEd confidential funds to a non-DepEd personnel. Yun po, I think mabigat na hong pagpapakita rin po ito ng confidential funds misuse. So, we will decide, like what we say all the time, we will decide po
on a week-to-week, day-to-day, witness per witness basis, no? Kung sapat-sapat na and we can move on to the next article. Alright, pihit lang po ako ng ibang issue. Kung kabilang po kayo sa inimplicate po nung pong mga tinaguri ang Maleta Boys sa mga nakatanggap po ng money delivery, naghain po ba kayo ng alaman pong complaint hinggil po dito? At the moment, wala pa tayong pinafile na complaint. Actually, very specific naman ho yung tao na nagsabi po, no, ng allegation na kasi lingan laban sa atin at hindi pa ho tayo nag-file na complaint. Pero yung pong mga retractions na ginawa ho, I think from previous days and previous weeks, pagpapakita po talaga ito na malaking bahagi at ng mga binabanggit ho nila ay mga kasinungalingan po talaga. At wala pong batayan kundi concoction ng ilan po nilang mga kasama at ng ilan po sa mga gumamit po sa kanila nitong nagdaang mga buwan. Opo. Nagrecant po kasi bukod po dun sa ilang tinaguri ang Maleta Boys, si Orly Gutesa din po, nagrecant din po. Pero kung kayo po ang tatanungin, dapat din po bang hainan ng reklamo dahil ayon po kay Orly Gutesa, ang nasa likod po ng pakana dun po sa allegations niya ay sina Senator Marcoleta at dating Congressman Defensor. Siyempre, we will leave it to whichever camp, no? Kasi yung kay Mr. Gutesa naman ho, hindi ako personally involved dyan po sa bagay po na yan. Pero malaya po yung lahat ng mga idinawit. Una doon sa Gutesa affidavit. Pangalawa doon po sa mga Maleta Boys affidavits. No? Yung pong mga pinangalanan pong mga tao doon ay malaya. At tingin ko may batayan para habulin po yung mga nagpakana. Na hindi lang po mga former Marines, former soldiers, kundi yung mga politiko supposedly involved dito po sa bagay na ito. And